It is a melting pot. Napaka-rich niya. We can compete it with a different country. Ako po si Hil Del Mundo ng Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Ang aking pong hanap buhay ang paggawa ng kesong puti. Ang kesong puti ay galing sa gatas ng kalabaw. Siya ay binubuo ng asin, tinitimplahan, at meron kaming nilalagay na para siya ay mabuo. Yan ang dinadayo ng mga suki namin dito. Inabot ko na yan na ginagawa ng aming mga ninuno. Ngayong panahong ito, ako ang pumalili dun sa nanay ko. Sa kabila. Sa gitna. Gitna. May kakalot. Halos karamihan dito ay nagawa ng kesong puti. Ang katunayan, 3 anak yung napagtapos ko sa pag-aaral dahil sa kesong puti. Madalas niyo po ba itong kainan? Yes. Sa tingin niyo po ito po ang best na match ng Oo. kesong puti, pandesal? Pandesal. Pwede ring ilagay sa ensilada, sa mainit na kanin. Pwede ring pulutan. Yan ang ice cream. Salamat. Thank you. Almost like a slightly different version of cheesecake. So, compared to the cheese, ito ay more, ano po, matamis. Siyempre po kasi ice cream, tsaka more creamier. Siya po mas Creamier. malasa. Sweet and savory. Naiiwan yung lasa at linamnam sa dila ng kumakain ito. Kaya ito ay laging binabalik-balikan ng aming mga customer. Ang ihaw-ihaw ay yung mga parte ng manok, baboy, pati paa at ulo ay iniihaw. Nagmagamit ng baga o uling para maluto siya. Usually, yung isaw, yung dugo, paa, ulo. Ngayon nga may tumbong na rin na. Tumbong na rin na iniihaw. Dumating yung panahon na nagkaroon ng shortage. Di ang mga Pilipino ay malikhain. So siguro yung mga party na yun inisip nilang ihaw para karagdagang pagkain na rin. Sa ano pala, 1 kilo, ilang sticks yung nagagamit nyo? Depende kasi sa hiwa. Pag nagagawa ko, pinakamarami na yung 30 plus, 35, gano'n. Pinakukulong ko muna yan. Tapos, pagka yung kulo na siya, lalagyan mo na siya ng asukal, asin, bechin yan, tapos food color, para maging ganyan ang kulay niya. Okay. Siyempre, natapos nyo na yan, no? Tara, ihaw tayo. Nakakatulong naman sa community kasi nakakabili sila ng pagkain sa murang halaga. Kahit anong oras na gusto nilang bumili, may nabibili sila. You're my first customer. Salamat, Suki! Talagang nakagawian na natin kumain ng ganung barbecue, isaw. Masaya kasi. Masaya kumain ng isaw-isaw. I'm Lala Sosa. I am the owner of the Nilito Song Kitchen.
Started kami with maliit lang na menu, and then 2019 nag-venture kami, pinalaki namin yung restaurant. Ang Kulawo talaga, sikat siya sa San Pablo, Laguna. But we have it in our, na isang bestseller din sa amin. So, the way we cook it, actually the same naman. Yun lang, nababago minsan sa mga ingredients. Going to cook eggplant Kulawo. It's originated in San Pablo City, Laguna, and we're gonna use the burnt coconut, then the grilled eggplant later. Filipino adapt easily. Kahit saan tayo magpunta, yung local cuisine, we appreciate it. Foreigners can appreciate it. And they like it. In fact, they like a lot of our food. Hi guys. Dinner is served. Straight from the heart. So good. Ladies, some of the show is still alive. Thank you. Yummy. She's really nice. The onion flavor is a little more prevalent. No? Okay. Thank you. It's like an interesting texture. It is. It's good. I think I need a second try. Maybe like. Try one more. Ang Filipino culinary, it can be competitive as a French culinary. It has a huge potential na we just need to embrace it and then uplift it. Pinaghirapan nila ito, dapat ayusin natin ang paggawa pa nito, pag-ibayuhin pa natin. Sa mga kabataan ngayon, subukan yung tikman ang lutong Pilipino. Matitiyak ko sa inyo na talagang masarap. Kahit saan pumunta, lutong Pinoy and the best.